Maganda po na mismong si Bongbong Marcos ang nagpahayag sa kanyang social media platform na umano ay arestado si Saldico diyan po sa Prague. Maganda po iyon sapagkat sa kagustuhan nilang magpabibo o pagtakpan yung kapalpakan, yung sablay nung sanib puwersang Maleta Gang at yung hepe ng Madriaga Gang na atin din pong dadaanan maya-maya lamang, ay kinakailangan nilang mag-anunsyo ng higit na malaking balita pangtapal. That has always been their strategy. Going into the weekend, kinakailangan pagtakpan yung napakaraming usapin ng korupsyon at kurakot ng higit na malaking storya. Kinakailangan pagtakpan ang dungis, ang dumi, ang lansa ng ginawa nung Maleta Gang dyan sa mababang kapulungan. Akala nila lulusot sila sa talino at husay na mag-obserba at magmatsyag ng mamamayang Pilipino. Bistado ho eh. Talagang yung ginawang proceeding ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, nagtulong-tulong yung mga Maleta Gang, yung nakinabang sa mali-maletang pera, para talagang lituhin kayong mga kababayan. Subalit nandito po ang ating pahina. Tutuwid po natin yung napakaraming maling istorya, pag-uusapan po natin, ibabalik ko kayo sa sentro, kanya ito yung ating pamagat ngayong hapon. Ipagkakanulo ni Saldico. Sino? Si Jumel Caringal Mendez, Svar Tedal. Ang sabi ni Jumel, wala naman balita dito sa Europe na nahuli si Saldico. Attorney, lalo na sa Czech Republic. Kalokohan lang yan ibangag. Exactly, Jumel. Kanyang magandang, kung kalokohan nila ito, kung ito'y pantakip, dahil nga napakarumi, napakadungis, napakalaswa ng ginawa ng Maleta Gang. Tao naman ni Bongbong Marcos lahat siyang Maleta Gang. Recipient sila ng mali-maletang pera, matatandaan ninyo. At ngayon nga, sa mababang kapulungan, nagsanib puwersa ang Maleta Gang at ang leader ng Kidnap for Ransom Gang na Madriaga Gang, si Ramil Madriaga. Yan ho yung isa sa ating tatalakayin. So ipagkakanulo ni Saldico. Atin pong i-analyze ang nangyayaring ito. Sa mga kababayan natin na miyembro ng Hakbang ng Maisog sa Kuwait, sila'y nag-aalala dahil nga daw po iimbestigahan ng NBI base doon sa news release yung naging mensahe ni Davao City Mayor, ang ating ginagalang at kaibigan, Mayor Sebastian Duterte. Alam mo ninyo, wala kayong dapat ipangamba. Dahil alam po ninyo, sa bagay, hindi na common sense ngayon. Yung mga marunong ho sa communication, yung marunong po sa pangungusap, meron po mga sinasabing figure of speech, yung sinasabing isang ulo lang ang gusto namin. Kasi nga nananawagan tayo ng full accountability. Ito namang mga ito kakasipsip sa kanilang amo na talaga namang puno ng kurakot at korupsyon, ginagawang literal. Ang kanila, kukunin daw yung ulo. As in literal, ulo. Ang sinasabing isang ulo lang, I do not have to explain, pero ito'y targeted sa ating mga nag-aagam-agam o nag-aalalang mga taga-subaybay. Wala po iyon, wag po kayo mag-alala ron. Figure of speech po iyon. Wala po yun. Walang meaning yun. It will not hold water in court. Wala po iyan. Wala po kayong dapat ipangamba. Okay po si Mayor Baste. So sino ang ipagkakanulo ni Saldico? Let me just take you back. Ito po yung research ng ating mga volunteer staff. Ito po yung sulat, yung linalaman ng sulat. Tatandaan ninyo, ni Saldico noong February 2025, last year, kay Bongbong Marcos. Ito po yung linabas niya sa kanyang pahina, sa kanyang FB page ni Saldico. Yung kanyang sulat, yung kanyang love letter ni Saldico kay BBM. Alam mo ninyo, nakakatuwa na kung totoong nahuli si Saldico, tsaka na ho natin mamaya talakayin natin kung totoo o hindi.
Kung totoong nahuli si Saldico, mainam po iyon. Bakit? Para mabigyan siya ng pagkakataong pumili. Sino ba ang isasalba mo? Sarili mo o yung mga taong pinoprotektahan mo hanggang sa ngayon? O panahon na ba na ipagkakanulo mo, pagdating mo dito sa Pilipinas, rektahan na, tuturo, ingunguso, ilalaglag, ipagkakanulo mo na ba officially, formally, dito sa Pilipinas si Bongbong Marcos? Ipagkakanulo mo na ba si Martin Romualdez? Itong taong ito dapat mag-iingat. O ang ipagkakanulo mo si dating Senate President Chis Escudero. Paano ho nasama si Chis Escudero dito sa mix na ito, sa haluang ito? Sapagkat matatandaan ho ninyo, yung kanyang liham kay Bongbong Marcos, yung sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos, noong February 2025, ang kanya, binuksan po niya yung liham Dear Mr. President, by the time this letter reaches Your Excellency's desk, I will be in the United States for a much delayed check-up. Alam mo naman ho ninyo yung mga rascals, pag naiipit na, ang laging ini-invoke niya, may sakit ako. Kinakailangan kong umalis for health reason. Long overdue check-up. Ano? Ganyan din po itong si Saldico. Kanya nga, di ba, lagi kong sinasabi, kahit na meron na siya mga pahiwatig at pahayag ng araw, hindi po santo ito. Hindi po santo ito. Isa ito sa dapat panagutin to the full extent of the law kung paano niya at nung kanyang mga kasama sinalaula yung ating national budget at yung ating flood control funds. Now, dito po sa kanyang sulat, binanggit na naman ni Saldico si Adrian Bersamin. Kaya nga po ako natutuwa kung totoo Kung totoo. No, kung totoong siya ay naaresto diyan sa Prague, ano? Sapagkat kung siya'y mauuwi dito, caveat lamang babala lamang. Kahit po nahuli si Saldico, kung assuming talaga siya'y nahuli, wala pong extradition sa pagitan ng bansang Czech at ng Pilipinas. Yung Prague po at Pilipinas, wala pong extradition yan. So yung inaasahan ng iba na, hindi ma-extradite yan. Wala pong extradition. Bakit confident? So wala pong extradition. Now, saan lumalabas yung sinasabing pauwiin siya? Pag wala pong extradition, maaari pong pauwiin ang isang Pilipino dito sa Pilipinas, pabalik ng Pilipinas, gamit ang isa na namang bihikulo. Ano po yun? Deportation. So kung hindi po extradition, pwedeng deportation. Deportation kapag holder ka ng Philippine passport, kinansila yung iyong passport, o kaya ito ay expired na, o ikay pumasok sa isang lugar na wala kang visa at holder ka ng Philippine passport, hindi ka kinakailangang i-extradite, bagkus agad-agad pwede kang i-deport. Ito po ngayon yung kaso ni Saldico. Kaya lang ang tanong dito, hindi ba ipinababalita na rin ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos that Saldico is a holder of a Portugal passport? May Portugal passport siya, yung Portuguese passport, si Saldico. So, saan ba ang Portugal? Ang Portugal ho ay bahagi ng European Union, EU. Sa EU, alam ho ninyo, para lang po sa riwain natin, pagka holder ka ng European Union passport, train lang mo sinasakit wala na, borderless na sila. Hindi ka nasisitahin ng mga immigration officers sa mga border or sa mga entry. Basta't holder ka ng European passport. Assuming si Saldico ay holder nga ng passport na inisyu ng bansang Portugal, walang dahilan siya'y harangin sa kahit na anong border or territorial boundary ng kahit ano sa mga European states na miyembro ng EU. Kaya hindi pa malinaw kung si Saldico ba ay talagang naaresto o ito pong balitang ito, malaki ito, talaga naman,
Oy, balita ba ito para pagtakpan? Ang sablay at palpak nag-engranding produksyon ng maletagang ni Congresswoman Luistro dyan sa mababang kapulungan. Ipagkakanulo ni Saldico. Okay, balik po tayo sa sulat ni Saldico. Base po ito doon sa transcribed images sa kanyang official FB page ni Saldico. Ano? Itong sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos noong February 2025. Binabanggit niya rito, ulit, kaya ho maganda ito. Whether it is true or not, maganda po ito sa mga kagaya natin sa hakbang ng maisog na humihingi ng transparency, full accountability. Bakit? Sadya pong liniligaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang issue ng flood control funds. Yung anomalya niya, yung 5,500 flood control projects na ghosts naman pala o kaya'y substandard. Maganda po ito sapagkat natatabunan yung kanilang grand production. Ano po yan? Yung huwad, yung hausyaw, yung peke, yung fake impeachment, using fake star witness dyan po sa mababang kapulungan. Ano? So, ito pong sulat na ito, binanggit niya in late November, binanggit daw ho niya, again, magandang balita, Yusek Adrian Bersamin. Lumalabas na naman muli yung mga pangalang ito. Baka ho nakakalimutan nyo na, huwag nating kakalimutan. In late November, sinabi ni Saldico kay Yusek Adrian Bersamin at kay Secretary Mina Pangandaman, kanino pa? At kay Yusek Jojo Cadiz. No, yun. Anong sinabi niya? Na meron daw 100 billion pesos insertion si Bongbong Marcos. Kaya po maganda ito eh. Yung balitang nahuli si Saldico, balik po, back to you BBM, agad ang storya. Back to you Malacanang ang naratibo. Ilayo po muna natin dito sa squid tactic po na ginagawa nila. Ginugulo, sadyang pinapadilim ang malinaw na usapan kung sino ang may pananagutan. Trilyong piso po ito. Trilyong pisong halaga ng pinagnanakaw sa ilalim po ng liderato ni Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon na kanyang panunungkulan bilang presidente. So binanggit kay Adrian Bersamin, kay Mina Pangandaman, kay Yusek Jojo Cadiz na meron pong 100 billion insertion ang tanggapan ni Bongbong Marcos. No? At ang sinabi ni Mina Pangandaman, huwag mo nang pakialaman yan. Ang instruction ni Bongbong sa akin, kay Mina Pangandaman, to proceed. Huwag mong pakialaman yung 100 billion ni Presidente Marcos, ituloy mo yan. Yan ang mensahe ni Mina Pangandaman kay Saldico. Tanong, sino ang ipagkakanulo ni Saldico? Simula pa lamang ho ito si Yusek Adrian Bersamin ba na meron ding in-issue or in-execute na affidavit? Narinig naman natin yan kay Congressman Leandro Lian Lebiste na meron ng ready at anytime maaring ilabas yung affidavit ni Yusek Adrian Bersamin. Baka ito na ang hinihintay na pagkakataon at panahon ng mamamayang Pilipino na maobliga, lumantad at maglahat ng kanyang nalalaman itong si Adrian Bersamin. Binanggit muli si Mina Pangandaman. Si Mina Pangandaman, huwag niyong kalilimutan, yung DBM Secretary kung saan laganap ang kurakot at korupsyon sa budget at pera nating mga Pilipino. Si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Kilala ko rin ito, subalit siya ay kasali sa sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos. No? At ito'y sinasabi sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos na ang kanyang tanggapan ni Bongbong Marcos yung taong 2023. 2023 atraso kayo ng kaunti 100 billion na ang alokasyon
ni Bongbong Marcos mula sa budget. 100 billion noong 2023. Sinabi pa detalyado, 75 billion inilagay sa unprogrammed appropriation. Alam ni Saldico ito mga kababayan dahil siya yung chairman ng appropriation. Remember yung tandem nila ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez. Tandem sila. So yung 100 billion ng 2023 ni Bongbong, 75 billion inilagay sa unprogrammed at yung 25 billion dito sa liham ni Saldico inilagak sa ilalim ni SAP. Sino yung SAP? Yung Special Assistant to the President. Ano? Ito raw po ay instruction ni Bongbong kay Martin Romualdez nung sila'y byumahe noong 2022. Detalyado yung sulat ni Saldico. Kaya saka kung sana ay talagang nadakip siya. Sana. Para wala naman siyang choice Either ilaglag niya, idiin niya yung sarili niya, o magsabi siya ng totoo, redemption, baka sakaling mabawasan ang ngit-ngit, galit at hinagpis ng mamamayang Pilipino sa kanya kay Zaldico at ipagkanulunan niya lahat ng nagnakaw at nakinabang sa pera nating mga Pilipino. Binanggit din niya noong 2024, no? 2024, another 100 billion. 100 billion na naman ang insertion ni Bongbong Marcos. Kaya hindi ba't nakakatuwa kung sino yung nag-anunsyo na si Zaldico daw ay naaresto na, whether ito'y parte ng propaganda nila o panliling lang. Ang hangad natin, ang hangad ko, sana totoo. Nang sa ganon, mailabas na ni Saldico muli yung lahat ng kanyang detalyadong nalalaman. No? So dito, 2023, 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2024, another 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2025 budget, ito matindi ito. Ang 2025 budget, ang sinasabi rito ay another 100 billion na naman. 100 billion na naman kay Bongbong Marcos. Kaya yung nag-anunsyo na arestado si Saldico, baka hindi na naman niya alam kung ano yung kanyang inaanunsyo at hindi naman sila ang nakaaresto. Kung totoo ito, si Zaldico ay nasa kote ng mga opisyal diyan sa Prague, sa Czech Republic. Hindi po, wala pong pinakapakialam ang ating pambansang pulisya, ang ating immigration, ang ating other law enforcement unit. Wala. Siguro gusto lang mauna without really understanding. Mabuti yun. The implication ng pagkakaaresto kung totoo ni Saldico. Again, sa mga kakapasok lamang, why do we have a reservation kung totoo na naaresto yung pagkakaaresto kay Saldico? Balik tanaw lamang po tayo kasi nga ho, di ba sinasabi mismo ng pamahalaan na si Saldico ay has sought refuge sa Portugal. Siya ay meron ng Portuguese passport at hindi na siya pwedeng basta-basta aarestuhin anywhere in within the European Union member states sapagkat yun na po ang kanyang passport. Kaya tayo may reservation. However, assuming totoo yan, may isang problema, wala pong extradition sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Czech o yung Czech Republic. Anong pamamaraan para maiuwi siya dito? Deportation. On the premise and on the assumption that he is still a holder or holding at the time of his arrest an expired or canceled Philippine passport, meaning wala siyang travel document. Punta na po tayo dito sa revelation ni Saldico sa sulat niya kay Bongbong Marcos. 2023, 100 billion yung kanyang insertion ni Bongbong. Sabi ni Saldico, 2024, another 100 billion ang insertion ni Bongbong Marcos. 2025, another 100 billion. Ito ngayon, may isang player. Tatandaan ninyo, pagdating daw ng Mayo, kakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero.
yung dating speaker, si Tambaloslos, at yung dating Senate President, si Chis Escudero. Pwede siyang pumasok dito sa mga personalidad na ipagkakanulo ni Zaldico. Si Senador Chis Escudero, bakit? Sa kanyang liham kay Bongbong Marcos, patungkol sa 2025, malinaw dito na gusto raw ni Chis Escudero, malinaw po ito liham ito ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Si Chis Escudero gusto raw ng 200 bilyon piso allocation para sa Senado. 200 billion ang hinihingi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez at kay Zaldico ayon sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Kaya si Chis Escudero, malamang ito hindi na rin makatulog ito ngayon nung nabalitaang arestado si Zaldico. Bagamat sila ay magkababayan, malinaw. Dito sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos, laglag si former Senate President Chis Escudero. Bukod pa roon, sinabi pa rito na yung 2025 budget, ipinilit ni Chis Escudero na magkaroon ng 150 billion. Mga kababayan, sa hirap ng buhay natin, tayo barya-barya lang mag-uusap Hirap na hirap tayo Itong mga ito, 150 billion ang ipinipilit ni Chis Escudero na ilagay sa program funds. Again, sinong may sabi? Si Zaldico.